So good day everyone, my name is Carlo Villanueva. So today i-identify natin each part ng isang motherboard and its function. So bali itong motherboard na to ay from my personal computer and hindi ko na siya babaklasin dahil wala akong thermal paste lalo na dito sa ating cooling system na fan dahil kailangan pang tanggalin itong fan natin dahil may thermal paste dyan and wala akong pamalit. So mag-start muna tayo dito sa ating peripheral slot which is also called I/O, input and output. So may kita natin meron ditong mga slots na pwede natin lagyan ng ating mga peripherals which is yung mouse, keyboard, monitors, LAN cable and etc. So ito may kita natin meron ditong PS2. Ito yung kinakabitan ng mouse and keyboard which is hindi na common these days. And meron din tayo ditong DVI and HDMI. Itong DVI, ano siya, kabitan din siya ng monitor like HDMI. Tapos pwede rin tayong gumamit nito which is yung DVI adapter na pwede nyong gamitin kapag wala kayong extrang DVI connector or cable na pwede nyong i-connect na gamit yung HDMI kung meron lang kayong HDMI. So, meron naman tayo ditong USB slots, yan, which is very common na alam niyo naman kung ano yan. Dito sinasaksak yung mga flash drive, mouse, keyboard, and etc. Ito naman, kinakabitan nito ng LAN Ethernet cable. So, dito nyo sinasaksak yung Ethernet cable nyo para magkaroon ng Wi-Fi or Internet yung ating computer. So, meron din tayo ditong line in and line out and yung mic. Dito nyo sinasaksak yung ating speaker, mic, and headphones. Dito naman ang tinatawag dito ay ang audio port. So yun lang, mag-proceed naman tayo sa iba. So underneath this fan, meron tayong tinatawag na CPU socket. Doon kinakabit yung ating processor or yung ating CPU. Magpapakita na lang ako ng picture dito kasi hindi ko pwedeng tanggalin tong fan natin. So basically yung CPU socket, doon kinakabit yung CPU natin and ayun yung mismong utak ng ating computer. Proceed naman tayo dito. Ito. Which is basically yung RAM. Underneath dyan, ito yung RAM socket. Alam naman natin kung ano yung RAM, which is yung random access memory na nagre-read and write ng ating data. Dito kinakabit yung RAM. So basically papakita ko na lang sa inyo kung paano tanggalin yan at kung paano magkabit. I-press mo lang to. Yan. Yung kabila din. Yan. Para tanggalin. Yan. So natanggal na natin siya. Ito yung RAM socket natin. May kita nyo. Meron siyang wait lang tayo. Meron siyang parang space dito na ma-identify mo rin dito sa ating RAM na doon papasok yung RAM para hindi ka malito kung anong side yung kakabitan. Ayan. Tapos kapag ikakabit naman natin siya, make sure lang na nakababa yan. Both side. Tapos kapag isasalpak mo, yan. May maririnig ka click dyan. Wait lang. Yan. Yan, may nag-click. Kabilang side. Yan. Yan. So, ganun lang yung RAM socket. Meron naman tayo ditong power connector or mas kilala rin sa tawag na 24-pin connector. Dito, ang function nitong power pin connector na to dito sa ilalim, which is ayan yung nagbibigay ng power sa
mismong motherboard, yung as in buong motherboard, yung nagpapagana ng fans, RGB at iba pa. Meron din tayo ditong port. Ayan, wait lang. Oops. Ayan. Meron tayo ditong 8-pin port, and may ibang case naman ng motherboard ng 4-pin lang. So ang trabaho nito, which ayan yung nagbibigay ng power sa ating processor directly from our power supply. So ang trabaho nito is nagbibigay ng power from, nagbibigay siya ng power from motherboard, from power supply to processor. Ayan. Ito naman, yung slot na yan, meron tayo dito tinatawag na PCIe or PCI Express pins. So, ito at ito, isa lang yan. Ito, ang function nito is, kinakabitan siya ng graphics card or video card para ma-process yung mga high-end gaming or 3D modeling na kinakailangan ng mataas na process, ganon. So, ito naman, yung maliit na slot, kinakabitan nito ng internet cable and etc. So, next proceed naman tayo dito sa ating CMOS battery. Ang CMOS battery is siya yung nagpapagana sa ating orasan sa computer at yung BIOS. So, ang interesting dito sa BIOS battery is kapag naka-off yung PC natin, saka lang siya gagana. Kasi which is parang common sense na lang din sa mga like orasan, ganun. Kapag may battery sila gumagana yung ating orasan. Then, katulad lang din sa CMOS battery. Next naman is ating yung mga SATA port. Itong SATA cable, SATA port, ito yung connection between motherboard and from our SSD and HDD. So, ang next naman itong North Bridge. Ang North Bridge, it is responsible for tasks requiring the highest performance ng computer natin. So, they manage communication between South Bridge and between CPU and other motherboard components. So, makikita nyo, meron din dito mga port. Ayan. May mga connector siya. Ayan yung nagpapagana ng ating other components like fans and RGBs. Ayan. So, proceed naman tayo sa next, which is yung ATXY color codes. So, dahil walang color coding yung PSU ko, nag-come up na lang ako sa idea na kumuha sa Google and i-explain ko sa inyo kung ano yung mga function ng bawat kulay. So, bali ang power supply is DC, which is direct current para lang sa kaalaman nyo. And yung function ng black is ground, orange is 3.3 volts, red is 5 volts, yellow is 12 volts, blue is negative 12 volts. So, yung green naman is power on, purple is 5 volts standby, gray is power good, brown is 3.3 volts sense, and white is negative 5 volts for all PSUs. And that's all for this video. Thank you for watching.